Parang kumakausap ng pader. Pero mabuti pa ang pader, naglalaan ng puwang para sa panawagan, nang hihikayat na idilat ang mata upang titigan sila, at sinisigaw sa malalaking titik ang mga hinaing. Tiyak na mas may kahihinatnan pa ito kaysa sa pagkausap ng politikong tatabunan lang ng semento ng burokrata ang ating mga daing. Ang pader ay espasyong pinipinta ang naaagnas na lipunan tungo sa pagkulay ng mapagpalayang kinabukasan. Ang akdang The White Mass ay isinulat at nailathala noong 2015 na ZDEC. Umiikot ang naratibo sa trahedya at digital na paghihiganti sa isang lipunang labis na kontrolado ng teknolohiya at korporasyon. Sentro sa kwento ang karakter ni Adam, isang transgender street artist na kilala sa tawag na White Mass, at ng kanyang katuwang na isang bihasang programmer na nagsisilbing tagapagsalaysay ng kwento. Bagamat isang katahang-isip na kwento, ang The White Mass ay gumagamit ng isang elemento ng cyberpunk, isang genre na kilala sa temang high-tech low-life, upang isalamin ang partikular na estado ng lipunan sa Malaysia. Ang kasaganaan at relebansya ng genre ito sa konteksto ng Malaysia ay pinapakita sa akda sa pamamagitan ng paghahati sa tatlong pangunahing aspeto ng akda. Una, ang pagsasanib ng high-tech na tradisyon. Sa kwento, ang sining sa kalye ay hindi lamang simpleng pintura. Gumagamit ang mga artista ng smart paint technology o motorized nanoparticulates na may sariling memorya, algorithms, at anti-vandalism subroutines. Gayunpaman, sa kabila ng napakataas na antas ng teknolohiyang ito, ang mentalidad ng lipunan ay nananatiling nakatali sa konserbatibong tradisyon at relihiyon. Pinapakita nito ang kontradiksyon sa Malaysia kung saan ang mabilis na modernisasyon ay sumasalaw sa lipunang panuntunan. Pangalawa, ang kontrol ng korporasyon at estado. Isang mahalagang katangian ng cyberpunk ang labis na kapangyarihan ng mga dambuhalang korporasyon. Sa akda, ang sining ay kinokontrol at binibili ng mga malalaking kumpanya gaya ng isang Petrogas company na nagmamay-ari ng Majestic Place upang maprotektahan ng kanilang sariling branding. Bukod dito, ang sining ay ginagamit din ng pamahalaan o ng ministry para sa kanilang nationalistikong propaganda, partikular na sa kampanyang Malaysian Heroes na nagtatampok sa pinunong si Tun Doktor o Dr. M. Pinapakita rito na kung paano ginagamit ng kapangyarihan ang teknolohiya upang panatilihin ang kanilang otoridad. Pangatlo at ang panghuli ay ang pakikibaka ng mga marginalized identities sa ilalim ng systemic oppression. Ang low-life na aspeto ng cyberpunk ay sumasalamin sa sitwasyon ng komunidad ng LGBTQIA. Muslims, non-Muslims alike, Christians or Hindus or Buddhists, this is the consensus. In the country, they do not accept this. Ang karakter ni Adam ay pinapakita ang kawalan ng legal na pagkilala sa nararanasang diskriminasyon ng mga trans individual mula sa media, sa estado at maging sa kanilang mga dating kasamahan. Ang pagbanggit sa trans women appeal case sa korte ay nagpapakita na ang mataas na antas ng teknolohiya ay hindi nagbibigay ng otomatikong kalayaan o karapatan para sa lahat. Sa halip, ginagamit pa nga ito upang supilin at burahin ng boses na lumalabot sa sistema. Ang cyberpunk sa The White Mass ay hindi lamang tungkol sa teknolohiya. Ito ay isang matalas na kritika sa kung paano nagkakasabuatan ng kapitalismo, estado at relihiyon upang limitahan ang pagkakakilanlan at kalayaan ng isang tao. Sa mga susunod na bahagi ng video essay na ito, hinimayin natin kung paano hinarap at binagawa ng sining at programming ang mapaniil na sistema ito. Bilang isang federal na bansa, ang Malaysia ay lipon ng mga napag-iisang estadong nasa ilalim ng sentral na pamahalaang pinamumunuan ng Prime Minister. Walang limitasyon ang haba ng termino ng Prime Minister dahil pwede silang ma-re-elect ng kahit ilang beses. Bottom line, Prime Minister ang pinakamakapangyarihan sa Malaysia. Kaya, tingnan natin kung sino ang mga pinuno at sa makatuwid, ano ang politikal na estado sa ilalim nila na nagluwal sa akdang White Mask ni ZDEC Sue. Sinaad ng may akda na ang kanyang nilarawang pangunahing imahe ay halaw sa guhit ni Fahmi Reza, tanyag na political graphic designer. Pininta ito ni Reza sa iba't ibang bahagi ng Kuala Lumpur bilang pagtutol sa National Service Training Act of 2003 na minamandato ang lahat ng edad 16 hanggang 35 na sumailalim sa militar na pag-eensayo upang maging makabayan at sino mang hindi makikiisa ay mumultahan o ikukulong. Hindi pinakinggan ng hinaing ng mga teenager tungkol dito, kabilang ang ulat ng pang-aapi sa kanila ng mga military trainers. Ang police brutality na ito
ay naranasan din ni Reza noong 2004, kung saan pinatunayan lamang ng Estado ang pangangailangan sa kanyang panawagang Stop the Abuse of Police Power. Dahil ang naging tugon sa payak na placard na ito ay pambubugbog at pagpiit sa kanya. Ilan lamang ito sa patunay sa paniniil sa pagpapahayag sa ilalim ng 22 taon na pamumuno ni nooy Prime Minister Mahathir Mohamad. Pinaigting niya rin ang Internal Security Act na nagpahintulot sa mahigit 1 dekadang pagkakakulong ng mga bilanggong politikal nang walang warrant, trial o abogado, at pinanukala niya ang Printing Presses and Publications Act. Sa akda, ang monopolisadong pagmamay-ari sa pahayagan ay maihahambing sa pagbili ng Petrogas Company sa mga street artists, katulad nila White Mask at ng Terror Thursdays. Makikita rin ang sensura sa kung paanong pinipilit na humingi ng tawad ang pamilya ni Adam at ang namamayagpag na opinyon lamang ay panunuligsa sa kanya habang pinupugayan si Tun Dr. M, isa pang tawag kay Mahathir sa totoong buhay. Sa kabila ng inspirasyon ni Sue, pinakakilala si Fahmi Reza sa kanyang mga mapang-uyam na guhit sa Prime Minister ng Malaysia noong mismong panahon na nalathala ang White Mask. Ang guhit na ito ay maihahalin tulad sa tinangkang payaso ni Adam sa akda. Bagamat bagong muka, nagpatuloy ang lumang pang-aabuso ng kapangyarihan sa ilalim ni Najib Razak. Binuwag ni Najib Razak ang ISA at noong 3 taon ng kanyang pamumuno, nangako siyang papalitan niya ang 1948 Sedition Act ng Harmony Act. Gayunpaman, siya mismo ang naghubad sa sarili niyang pagbabalat kayo dahil ang malalabo at malalawak na parirala sa batas na minana pa mula British colonial government ay patuloy niyang ginamit upang arestuhin ang mga taga-akademya, aktivista, periodista at iba pang pumuna sa pamahalaan. Isa sa ilang beses nang binantaan gamit ito ay si political cartoonist Zunar, lalo na dahil sa kanyang paulit-ulit na pagguhit ng mga karikatura ni Najib at ng kanyang asawa na nagpapakasasa sa eskandaloso nilang kinamkam na bilyon-bilyon mula sa One Malaysia Development Berhad, isang state-owned investment company na layon daw ang kaunlaran. Ngunit nang iilan lang pala, pinabayaran pa sa sambayanan. Sa dalawang rehimen, higit ding nakatwiranan ang panawagang buwagin ang sodomy law na ginagawang krimen ang consensual sexual activity dahil ito ay ginagamit upang hadlangan ang politikal na pagpapahayag at ang kalayaan ng mga LGBTQIA+. Makikita ito sa paulit-ulit na kaso ng then opposition leader Ibrahim Anwar, lalo na kapag lumalakas ang kanyang partido, kung saan tumestigong nakipagtalik daw sa kanya ang lalaking driver ng kanyang asawa at ang lalaki niyang political aide. Mas palalalimin pa sa susunod na bahagi ang danas ng komunidad ng LGBTQIA+ sa Malaysia. Ang The White Mask Disorder, ito ay nagpapahiwatig ng matalim na salamin sa totoong buhay ng socio-political na realidad sa Malaysia, partikular na sa masalimuot na ugnayan sa institusyong panrelihiyon, estado at komunidad ng LGBTQIA+. Susuriin natin sa akda ng Zedek ang paggamit ng relihiyon bilang sandatas queer identity. Sa Malaysia, ang Islam ang opisyal na panrelihiyon ng estado at sa mga batas ng Sharia ay mahigpit na ipinapatupad kasabay ng federal na batas. Sa kwento, makikita natin ito sa transformasyon ng grupong Terror Thursday. Noong una, binigyang kahulugan nila ang kanilang sining bilang isang anyo ng artwork, God Bless and Jihad o banal na pakikibaka. Nang mag-transition si Adam bilang isang trans, ginamit ni God ang relihiyon para invalidate siya. God made young woman. You cannot go against God. Pagkatapos namatay si Adam, tahasan pa siyang hinagusgan ni God na namatay sa kasalanan. Kung atong pagsusuriin, lantad din sa akda ang tema ng krisis ng pagkakakinlangan at karapatan ng mga transgender.
Ang sistematikong diskriminasyon sa mga trans person sa Malaysia ay malinaw na ipinapakita sa sinapit ni Adam. Kahit patay na si Adam, pilit pa rin siyang tinatawag ng kanyang lumang pangalan at tinutukoy bilang babae o tomboy ng media at ng kanyang dating kasamahan. Ito ay refleksyon ng kawalan ng legal na pagkilala sa kasarian sa Malaysia. Nabanggit din sa akda na bago namatay si Adam, dumalo siya sa korte para suportahan ng isang trans women appeal case. Sa toong buhay, ang mga transgender sa Malaysia ay patuloy na umaharap sa mga legal na labanan laban sa mga batas na nagpaparusa sa pagiging trans, gaya ng mga batas laban sa cross-dressing. Cannot defend all the actions of the Would you like to see that change? enforcement. Of course, the consensus of the people I've got to respect, but it should not be seen to be a harassment. I mean, that And word abuse. sodomy was falsely labelled against you as well. I mean, this Precisely. Yes, carries yes. a 20-year. You must be sensitive to the abuse of that kind of. I am. In fact, I have made it quite clear that we need to review and look at the law. It should not be abused. It should not be an attempt in the case that I went through is being used for political persecution. Yes, but finally we have to respect the general sentiments of Malaysians. So you think for Malaysia a sort of don't ask, don't tell policy is what people accept? Not necessarily, but I think we should exercise some tolerance, yes. The issue against the LGBT is the harassment. That I think we have to avoid. Mahalaga naman matukoy din ang kawalan ng intersectionalidad na lantad sa akda. Noong kabataan nila, nagpinta sila ng isyong may kinalaman sa kapangyarihan sa Middle East at sumigaw ng Merdeka Raya, ngunit ang kalayaang ito ay hindi kasama ang kalayaan ng mga queer tulad ni Adam. Dagdag pa, upang mapanatili ang kanilang impluensya at kita, nakipagsundo ang Terror Thursday sa ministry para sa isang nasyonalistikong kampanya. Ginamit nila ang sining upang protektahan ang imahe ng Estado at ng konduktor. Nahango sa authoritarian pinuno ng Malaysia gaya ni Mahathir Mohamad habang pinapalabas na traidor at bastos ang sinings ng isang trans. Sa teknolohiya ng smart paint na may anti-vandalism ay sumisimbolo sa digital at physical na pagsubaybay at censorship ng Estado kung paano literal ng sinakal ng pintura ng konduktor si Adam. Ganon din sinakal ng tradisyonal ng konserbatibong pwersa sa Malaysia ang boses ng mga artista at miyembro ng LGBTQIA+ na sumasalungat sa ratibo ng gobyerno. Sa huli, ipinapakita sa akda sa ilalim ng sistemang pinaghalong konserbatibong panarehon, nasyonalismo at kapitalismo, ang pagiging queer at pagiging kritikal ay tinutulog na batas sa kailangang burahin at program sa Estado. Ang kahit anumang akda ay hindi mahihiwalay sa panahon ng manlilikha nito at hindi rin ito mahihiwalay sa panahon ng tatanggap nito. Ang kasalukuyang Prime Minister ng Malaysia ay ang nabanggit na mukha ng reforma mula sa oposisyon noon, si Anwar. Gayunpaman, malapit pa rin ang ngayon ng Malaysia sa akdang isang dekada ng nakalathala, bagamat humaba na ang tanikala at lumuwag na ang busal sa bibig hanggat hindi tinutupad ang pangakong buwagin ang mga mapaniil na batas. Patuloy na pinapondohan ng Estado ang pagbanta sa kaligtasan at karapatang magpahayag ng mga miyembro ng queer community at ng mga kritikong katulad ni Fami Reza. Bilang isang Pilipino naman, ang mga nabasa at nasaliksik ay binubuo ng mga pangungusap na hindi bago sa atin. Iisa ang syntax, semantics at pandiwa, tila kinopya pagkatapos ay pinalitan lang ng pangalan. Hindi malayo ang kwento ng First Lady na ginamit ang buwis ng bayan upang punuin ang kanyang kwarto ng mga alahas at sapatos, ng lider ng oposisyon na binura ang huling 5 titik ng revolution, o ng dating magkapartidong nilabanan ng isa't isa, hindi bilang kaisa ng ating protesta, ngunit upang unatin tayo habang pinag-aagawan ng ating kapangyarihan. Gayunpaman, hindi rin malayo ang kwento ng pangungutya sa politiko, pagsulong sa lansangan at pagkabit ng sungay o nguso sa mga placard. Ang mga ito ay paalala na lahat ng kwento ng paniniil ay kwento rin ng pagbalikwas. Tayo ang bidang may hawak ng panulat at iuukit natin ang tinta nito sa dingding kahit ilang beses pa nilang tapalan ng bagong pintura.